Lahat ng ahensya ng gobyerno, AFP, PNP, Office of the President, and other units of the government, merong confidential fund. So, ganun rin ang disbursement nila. Parehong-pareho lang. So, yung sa Office of the President, it is 4 billion a year. So, naka more than 12 billion na. Actually, magsi-16 billion na. So, ganun lang rin yung disbursement niya. So, kung ganun lang rin ang disbursement, dumadaan lang rin sa land bank and naka-check and everything. So, anong unusual dun? Unusual for Vice President Sara Duterte, pero for all the other agencies of the government, wala namang issue. So, wala naman talagang unusual. Talagang gusto lang na isipan ng kumaga malis etong kay Vice President Sara Duterte na meron naman talagang advokasya na paggagamitan ng confidential fund laban sa NPA. Sa pagkakalam nyo po dito sa paggamit po, Chairman, ng tawag nito ng confidential fund, naayon po ba sa tama yung yung ginawa ng Office of the Vice President, yung paggamit ng mga code or pseudonym ng mga magiging subject nitong confidential fund na ito, tapos yung pag-audit niya, hanggang saan ba yung confidentiality nito, kasi nababanggit doon kanina din na may mga batas din na nakakasaklaw sa confidentiality. Hanggang saan ba yung pagiging confident ng mga information, hanggang saan naabot sa tagal nyo rin sa gobyerno? On my personal experience, hindi tayo nagkaroon ng hindi tayo nabigyan ng confidential funds, pero sa armed forces naman, sa PNP and other units ng ating gobyerno, kahit nga sa Office of the President, talagang pag sinabing confidential funds, confidential yung paggamit, 'di ba? Wala namang kine-question no sa ibang units ng gobyerno. Kaya nagtataka tayo, ba't kine-question kay Vice President Sara Duterte? At sa narinig naman ng sambayan ng Pilipino kanina, ang pondong ito ay galing naman sa Office of the President. And yung succeeding confidential funds sa succeeding years, galing naman sa Appropriations Act, sa GAA, na binigay sa kanya ng Kongreso. Kaya wala naman talaga nakakapagtaka. At alam nyo, makikita nyo nga, si Vice President Sara Duterte, meron siyang advokasya mula pa sa kanyang ama na labanan tong recruitment ng NPA. Kaya tataka tayo, meron nga mga opisina ng gobyerno, wala namang ganyang advokasya, pero mas malaki pa yung confidential funds. Hindi naman kine-question ng gobyerno yung disbursement, yung kung paano gamitin, yung mga nilalagay na mga pangalan. Pero asahan natin dyan, talagang aliases ang nilalagay dyan dahil dapat confidential po talaga. Opo. Dito naman po sa reporting po, no, sa pag-audit, hanggang ilang taon ba pwede pang mag-comply? Kasi meron akong maraming mga nababasa, parang pagdating dito kay VP Sara, napakabilis, napaka-stricto. Meron akong nabasa sa probinsya naman. Di ko lang alam kung confirm pero meron mga information na umaabot pa nga ng mga ilang dekada, isang dekada ata or mga ilang taon bago na comply. Sa inyo pong karanasan po, pag may mga ganito bang mga di ba, meron yang silang pinapadalang mga memorandum or kailangan mong obligahin ka, mga ilang taon ba dapat ma-comply yan? Sa ating experience kasi po, kapag meron kang ginastos sa gobyerno, nag-AOM ang COA, Audit Observation Memo. Normal po yun. Kasi lahat naman ng gagastusin mo, titingnan ng COA. Tapos pag merong, kunwari, hindi pa na-experience ng COA itong gastusin mo na ito, nag-AOM rin sila. For example, sa akin pong experience, nagpapaseminar ako sa mga SK leaders ng bansa patungkol sa paglaban sa NPA. Nag-AOM ang COA sa akin. Tinanong ng COA, bakit kayo nagaganyan? Lahat ng NYC chairman before you, wala namang ganyan. So sabi ko sa COA, ang nire-recruit ng NPA, hindi naman matatanda, puro kabataan. At ako ang head ng ahensya ng kabataan. So dapat turuan ko yung mga kabataan, mga leader kabataan, paano labanan yung recruitment na yon. So nung na-realize ni COA ang tama, okay na. Ganun lang po yun. So sa ating experience na, for example, dyan sa narinig natin kanina,
pinakitaan ni Attorney Michael Powa, yung taga-COA, na noong 2014, meron naman palang confidential fund. Tapos, tinanong pa ni COA kung liquidated ba yan. Siya nga dapat nakakaalam nun. Malay ba natin? Siya nga yung auditor ng lahat ng confidential funds simula 2014. So, kung ganun pala, yung confidential fund na yon ay hindi niya alam kung liquidated, di meron palang mga pondo na confidential fund na hanggang ngayon hindi pa completely audited kasi narinig mismo natin doon sa taga-COA kanina. Pero parang alam niyo yung parang hindi direktang sinabi na ano pa ito, hindi pa ito yung pinaka final talaga. Pag mga ganun po kasi napapansin ko rin sa ibang mga witness na parang ayaw agad diretsong tumbukin like kagaya nung sa mga dalawang land bank managers na tinanong sila na unusual pero ito ba'y illegal. Hindi nila agad masabi yung mabanggit na kailangan isubo mo pa na so hindi illegal. Yung mga ganun pa ba na mga klase po. Meron ka bang napansin din dito na parang yun na yung question pero hindi agad mabigkas kasi may something na di ko alam kung saan ba siya talaga panig na pwede naman idiretso na lang sabihin na hindi pa ito final. Nagre-recommend lang kami. Hindi pa kami yung pinaka-final talaga. Napansin niyo rin po ba yan? Ang napapansin po natin, parang kinakabahan sila doon sa sagot nila. Kasi parang gusto nilang tumugma o gusto nung nagtatanong na tumugma sa kanyang pagtatanong. Kasi kung maiisip natin, lahat ng ahensya ng gobyerno, AFP, PNP, Office of the President, and other units of the government, merong confidential fund. So, ganun rin ang disbursement nila. Parehong-pareho lang. So, yung sa Office of the President, it is 4 billion a year. So, naka more than 12 billion na. Actually, magsi-16 billion na. So, ganun lang rin yung disbursement niya. So, kung ganun lang rin ang disbursement, dumadaan lang rin sa land bank and naka-check and everything. So, anong unusual dun? Unusual for Vice President Sara Duterte pero for all the other agencies of the government, wala namang issue. So, wala naman talagang unusual. Talagang gusto lang na isipan ng kumaga malis etong kay Vice President Sara Duterte na meron naman talagang advokasya na paggagamitan ng confidential fund laban sa NPA. Po, Chairman, good evening. Si MJ po ito. Chairman, sa pagbusisi po ng confidential funds dito sa OVP at DepEd, meron po ba itong epekto doon po sa mga ahensya na meron pong confidential funds by the time na kung nangyari sa OVP at sa DepEd, maaari din mangyari sa kanila? Anong tingin mo doon, sir? Yung scrutiny sa paggamit ng confidential nga secret ang concept ng pondo. Feeling ko personally walang magiging problema sa kanila kasi hindi naman sila gustong gisahin. So ang gusto lang talagang gisahin si Vice President Sara Duterte. Bottom line, politika. Politika talaga to. Kasi una, yung pondo galing sa Office of the President, binigay kay OVP. Yung sa succeeding confidential funds sa succeeding years, galing naman sa General Appropriations Act. So walang mga problema sa pinanggalingan. And nung sinabit naman sa COA ng Office of the Vice President and DepEd, tinatanggap naman nila. So kapag tinanggap ng COA, ibig sabihin kompleto yung requirements. Kaya nga may tatak na received and everything. Kasi hindi daw tatanggapin kapag hindi kompleto So tinanggap nila. So ibig sabihin kompleto. And tama yung napupunto nyo kanina Wala naman talagang problema dito sa confidential funds na ito kahit sa paglabas galing land bank o yung pagkuha ng disbursement officer. Yun naman talaga yung nakalagay dun land bank and disbursement officer and dapat confidential ang lahat. So wala naman tayo mahanap talagang problema. Sino po kaya, sir, ang pinaka-nakikinabang na nabubunyag po itong usapin sa confidential funds? Hindi lamang po ito napapanood na kung gusto mong magpunta sa venue, doon lang, pwede televise po ang mga pagtalakay. Sino pong mas nakikinabang dito, sir? Ang kalaban ba ng gobyerno o ang mga taga-gobyerno mismo? Actually, sa totoo lang, baka sa isip ng mga kalaban ng ni Vice President Sara Duterte,
sila ang nakikinabang. Pero matalino naman ng mga Pilipino eh. Nakikita nila na dito sa panggigipit kay Vice President Sara Duterte, lalong lumalakas si Vice President Sara Duterte, baka hindi nila alam. So, ang natutuwa dito, yung mga makakaliwa syempre. Kasi sila yung ginagamitan ng confidential funds, tapos ini-scrutinize ngayon yung kaisa-isang matapang na national leader na ginamit ng confidential funds laban sa NPA. So, kung may matutuwa dito, yun talagang mga makakaliwa na talagang recruit pa rin ng recruit sa ating mga kabataan. Opo. At mayorya po sa voters no ng Duterte Youth Party List noong eleksyon mga uniform personnel. Tingin mo sir, masaya sila sa pagtalakay dito sa confidential funds na parte po ito ng nature ng kanilang trabaho sa pagprotekta po sa ating pong bansa. Yan na, sinasabi ko nga yan na sa previous interviews ko na itong issue ng recruitment ng NPA sa ating mga kabataan ay laban ito ng buong bansa, laban ng Armed Forces, laban ng PNP. And pasalamat nga kami sa SMNI, pinapakita nyo ito lagi, Truth That Matters. And nagkaroon tayo ng leader sa bansa na matapang na sinamahan tayo sa laban na ito, si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte. And nakita ng buong bansa kung paano bumaksak yung hanay ng mga makakaliwa mula 89 guerrilla fronts, naging pipito na lang ngayon. So, epektibo ang ginawa ni PRRD at ni Vice President Sara Duterte. Kaya kahit ang ating mga taga-AFP at PNP, alam nila yung katotohanan dyan. Alam nila kung sinong tunay nilang kakampi at maaasahan sa laban ng criminality at terorismo. Ito si Vice President Sara Duterte. So parang nakukompromiso yung national security pag nilaliman, lalo na partner Admar, yung gusto nilang ipasampina itong si Mary Grace Piatos. Chairman. Actually, hindi ko maintindihan kung bakit sila nagde-dwell dyan kasi baka yan na lang ang pwede nilang ipunto na wala rin naman talagang kwenta. At doon talaga yan, aliases talaga yan. Para naman tayo weirdo na hinahanap natin yung mga aliases sa Philippine Statistics Authority. Wala talaga, aliases talaga yan. Kasi kung nilagay ng OVP at ng DepEd yung pangalan ng mga mababait na guro at mga Pilipino na nagbigay ng impormasyon kung sino sa kanilang hanay ang mga nagre-recruit, di baka napatay na rin sila at na-salvage sila. So tama lamang na sa confidential funds, maging confidential ito at tama lamang na may aliases na ganyan. Alam naman rin ng lahat ng ahensya na may confidential funds na ganyan talaga ang proseso dyan. Bottom line, common sense lang. Common sense lang talaga eh. Oo, eh. Baka partner Admar, dito magandang gamitin ni Yusek Claire Castro yung common sense. Common sense. Oo.